Okay, so hello guys. So ito yung ating pinaka-tutorial guide sa ating coin counter, auto coin counter na kung saan siya na bahala mag-total. So, ayan. Ito i-upload ko sa aking YouTube channel. Check nyo na lang. Also, ilalagay ko din sa description kung paano mag-flash and paano mag-update ng firmware. So, if interested ka, kung mapapanood mo man to sa YouTube or sa Facebook, make sure to message me if interested ka bumili ng license. Ito yung aking Facebook account, Your Home Vlogs. Ayan. Okay, so dyan yung ko i-PM. Active ako dyan. Then, dito, didemo ko lang yung mga kailangan nyo. So, kailangan nyo ng centralized na 222, 12V output. Then, hooper, coin slot, 5V. Then, ito 38 pins or 30 pins pwede naman. As long existing yung mga pinout na yan, no? Then, 12V to 5V back converter. Then, I2C. Then, yung arcade button. Yan. So, yun lang naman. Ngayon, explain ko lang siya para at least yun, maintindihan nyo yung flow. So, itong 220 na Allen, centralized na power niya. So, dito sa taas, ito yung 220 volt dito. Okay, so saan nakikita nyo? 220 volt. And dito ako makikita yung wire na papunta sa ating coins, sa ating hooper. So, pwede nyo putulin yung wire para i-direct dito. Para magkasama yung 220 from outlet, tsaka dito. So, magka-join sila. So, dalawa yan ha. Yan, dalawang line. So, optional kung maglalagay ka ng switch or hindi. So, dito, yung isang wire naman yung kaputol niya, papunta sa ating NO. Yan, NO. Then, dito sa gitna is yan yung COM. So, make sure na yung from power source na 220, papunta dito sa ating COM. Ayan. Then, dito. Ingat lang kayo sa 220 volt guys ha, kasi delikado yan. So, yan. Ito yun naman. Kasi once na nag-on yung relay, ibubuoy niya yung connection na yan. So, mabubuo siya papunta dito. Pupunta yung power papunta dito. Mag-on na yung hooper. So, ganun yung logic niyan. Then, dito ito yung coin slot. Yan, 12 volt coin slot. Papunta dito sa 12 volt output ng centralized na power natin. PSU. Yan. Sa baba is yung ground. So, meron namang indicator yan. Kaya hindi kayo malito. Yung ground dito. Yan. Then, yung coin signal. Papunta yan dito sa ating... Yan. Papunta yan dito sa ating G25. Yung kulay blue, papunta, ito, G27 pala, sorry. Papunta sa G27. Then, from G27, dapat may nakadugtong dyan na capacitor ito. So, 0.01 UF na capacitor yan. So, nakadugtong yan sa G27, ha. Ayan. Then, dito, yung dulo naman ng capacitor na yon nakadugtong siya dito sa ating ground. Ito. Ground. Okay? Yan. So, mamaya papakita natin kung ano yung nakadugtong na violet. Basta yung, yan, nakadugtong siya sa ground. Okay. So, dito naman sa ating coin slot, dito tayo sa inhibit. Ito yung inhibit yung nasa baba. Okay. So, yan, papunta naman siya dito sa ating G14. So, ito yung mag-i-stop ng coin para merong reject. Basta hanapin yung mga sinasabi kong number na pin out sa ESP. So, 14. Okay. So, dyan siya nakadugtong. Then, dito naman tayo sa relay. So, yung relay, ito yung BCC, GND din, in. So, basahin nyo ha, kasi minsan iba-iba yung pwesto niyan. BCC or positive line, papunta dito sa ating, ayan, dito. So, kumuha siya ng power from back converter. Ito, 12 volt, ilalabas niya 5 volt na output. Yung dito is yung charger, papunta sa ating ESP para yun yung power source niya at stable. Okay? So, dito naman, ito 5V output din to. So, from here, yung positive yung nasa taas, papunta siya dito sa ating I2C. So, yung nasa pangalawa kasi yan is yan yung 5V. Yung nasa taas is ground yan. Ayan. So, ground papunta naman siya dito. Yung ground. Okay? So, dito kumuha tayo ng power from 5V papunta sa ating relay. Yan. So, yun yung magpa-power din. Yung kulay blue naman yan yung ground, okay? Yan. Nakadugtong din siya sa ground. Ayan, o. Ngayon, yung signal in niya, dito siya papunta sa ating pin 25. So, hanapin yung 25 sa ESP. Idugtong nyo doon, no? Okay, so pin 25 yan. Okay, okay na tayo sa relay. Ngayon, dito tayo sa ating mga button. So, yung button natin, ito yung magi-stop. Ito total niya yun sa I2C. Then, naman yung magi-start ng counting, then magki-clear. Okay? So, pag ito yung stop, yung stop natin, yung ganito kasi yan. Ito yung kailangan nyo guys ha. So, bibili kayo ng button na arcade, then kailangan nyo ng ganito. So, hindi ko lang, hindi ata magkasama kasi ito pag binili nyo. Yan. So, dito kasi,
Yan, ito yung NO, ito. Then ito yung sa baba is yung COM. Okay? So dito yung COM, papunta, isa lang yan. COM ng total or start, then COM magkadugtong lang yan. Ayan na magkadugtong. So dito, papunta yan sa ground. Ito, yung kanina, yan, nakadugtong siya dun sa ground na merong capacitor. Okay? So dito, yung NO naman, focus tayo sa NO. Yung NO ng stop and total, papunta yan sa pin out na, yung kulay, papunta siya sa pin out na dito sa pin 30, di ko na ilagay yung label, pin 32, okay? So 32 yan ha, yan 32. So sabihin ko na lang pin 32 yung pin out nun. Yang stop total, okay? Pin 32 yung pupuntahan niya papunta sa ESP. So dito naman sa ating start and clear, yung NO niya, yan, yung green, papunta sa pin 34, yan. Pin 34, hanapin yung pin 34 sa ESP nyo. So, from pin 34, meron na connect yan na resistor. 10K resistor yan ha. 10K resistor. Papunta dito sa ating 3 volt. Ito, 3 volt. Yan. So, from 3 volt naman, meron nakakonect ulit na 10K resistor. Papunta sa G27. Yan. So, ang nakakonect sa G27 natin is yung coin ng Alan, which is ito, yung coin, di ba? Tapos, sa G27 connected din yung 0.01 UF. Ayan. Then, yung 10K resistor, nakakonect din yan, papunta sa 3 volt. So, ayan. So, yun yung pinaka-wirings niya. Then, dito, yung SDA, ayan, SDA, papunta sa ating G21, ay, pin 21, ayan. Then, yung isa naman, yung SCL, papunta naman yan sa pin 22. So, yan yung pinaka-diagram. So, pag nasundan nyo lang yung mga pagkakabit-kabit niyan, magagawa nyo naman yan eh. Then, ilalagay ko na lang sa description yung link paano mag-flash, then paano mag-update ng firmware na in case merong akong update. Okay? So, yun lang. Bye!